What's up? This is Coleman back again for another unboxing video. Pero this time, first time po ang Cospet dito sa channel and first time din I believe ang rugged smartwatch dito sa channel. And this is Cospet T3 Ultra. So marami daw itong feature pero pinaka-favorite ko rito sa part na to, ang inaasahan ko at least yung expectations ko is ito ay pwedeng pambardagulan na smartwatch. At ang dami daw nitong features. Pero syempre, check natin yan. This is unboxing impression and demo. Demo ko lang din sa inyo kung paano gamitin ito or whatever features na meron siya. So, expectations muna. Okay, dual band and 6 satellite positioning system. Meron po siyang sariling GPS. Take note, meron po siyang sariling GPS. And I believe wala pa akong smartwatch na may ganon, sariling GPS. So, tingnan natin yung usefulness nito ngayon. Okay? Barometric pressure, built-in compass, altitude measurement. Ito rugged design, 130 plus sports modes and smart recognition. High fidelity Bluetooth calling. Pwedeng tumanggap ng call gamit ang smartwatch. Malakas siguro speaker nito. 5 ATM and IP69K waterproof. So pwede siyang ipang dive, I believe. Panglangoy. We'll see. Saktong-sakto bukas kasi alis ako. Mag-outing, maglalangoy-langoy. Try natin yan. So other specs pa niya is Bluetooth chip, Actions 3085L, pedometer. Pwede pang jogging and walking. May pedometer po siya. 1.43 inch AMOLED. This is an AMOLED. 466 by 466. 470 mAh. Okay, decent. Okay, decent yung laki. Watch strap, 22mm removable strap, dual band, 6 satellite positioning, 24 hours health monitor. Okay, nabasa na natin to sa kagilid and it's time na buksan na. Let's go! So, ito na. Ito na. Ano pa yan? Ito na! Hirap buksan ha. Mukhang mamahalin. In fairness, may military standard 810H. So kahit paano meron siyang drop resistance, no? Military standard eh. Okay, buksan na natin. Ay, solid. In fairness, ang kapal din niya. Please remove. Okay, wait. Remove natin itong cover. Mukhang high refresh rate din siya. Konting tour muna tayo, no? So, mukhang feeling bakal din agad lahat ito. That's nice. Ito sa kanan niya, may dalawa tayong buttons. And yes, napipindot. Both. Tapos may butas dito. I believe siguro dito yung sa speaker. And then, meron tayong at least 4 na sensors na nakikita. Yun. And charging pogo pin. I believe pang charge yan. Yung part na yan, yung connector na yan. And then, dito sa kabila, meron ding, okay. So, 4 na button, bale. Up, down, select, back. Okay. So, yun. Up, down, back, select. So, 4 po na buttons ito, ha. Meron tayo dito mga lagay ng tornilyo. So, kung merong lagay ng tornilyo, ibig sabihin, repairable ito. I wonder kung pwedeng buksan. Meron nga siyang GPS, dual band GNSS. I believe dito yung microphone sa butas na to. Dito yung speaker. So, dito yung microphone. So, yun lang. Meron tayong parang orange na line dito sa gilid, paikot din siya. Ganda, in fairness. At may kabigatan din. Hindi naman mabigat na mabigat. Iba yung bigat niya na naranasan ko before sa dami na ng smartwatch na duman dito. Kabigatan nga siya. Tingnan pa natin yung ibang kasama niya pa sa box. Ayun yung strap na hinahanap ko. At I believe ito yung kanyang charging pad. Ito ba? Okay. So, ganito siya i-charge. I get it. At in fairness magara Dati wire lang. Ganito lang dati. Lahat ng dumaan sa aking smartwatch ganito. Ganito yung charging. But this one, may sarili siyang pad. In fairness. At magnetic din. Magnetic nga siya. Okay, good. Magnetic din siya. Ito pa yung strap. Nice. So, ano lang to? Rubber. Ito po yung kasama niyang free na strap. Rubber po ito. Pero, pwede kang bumili ng mga straps sa kanilang website or sa kanilang official store. And, actually, may nakuha tayo na ito, bakal mismo. I believe this is stainless. Kung di na nagkakamali. This is sold separately po ha. Hindi po ito kasama sa box. Ito ibibili nyo. Kung gusto nyo lang naman na parehisan talaga siya ng metal din. So, from rubber, pwede kang bumili ng itong stainless para bagayan itong mismong smartwatch. It would have been nice kung ito na yung kasama sa box, no? Sa akin lang naman. Yun lang naman ang anggulo ko. But, okay. Again, this is sold separately. So, kakabit na natin. So, yun, ikabit na natin. Personally, yeah, maganda siyang tingnan pero parang ang lamya nung
strap na kasama. Yung feeling na parang tangke, parang tank yung pakaramdam nito, ang laki kasi. And then, pagdating sa strap na kasama itong free, parang nalalamian ako, parang hindi sila bagay. Sa, yung ano lang yung material lang na part ng tinutukoy ko. But, overall naman, kung titignan mo, kung looks lang naman ang pagbabasihan natin, maganda tingnan, syempre, bumagay siya doon sa part niya. Pero yung pakaramdam lang, once na nabili nyo to at naramdaman nyo yung strap niya, parang masyadong malamya. And sobrang, I don't know, I can't really say. But, it's test na nga lang. Yun lang naman sa akin yun ay nitpicking lang, baka nag-iinarte lang talaga ako. So, pwede nyo nang ignore na lang siguro yung part na yan. Pero kung maselan kayo, kagaya ko, you should know, hindi siya feeling matibay. Yung strap yung strap lang. Hindi feeling matibay yung strap. Okay. Pero in fairness naman sa grip na, dahil nga rubber siya, masarap yung grip, maganda yung grip sa balat. Okay siya, goods. Anyway, test natin muna. So, compatible daw po siya both Android and iOS. So, kailangan natin scan muna ito. Try natin ditong Infinix GT20 Pro kung compatible sila. So, punta tayo sa camera. Okay. So, App Store and Google Play Store. So, supported po niya talaga ang iPhone and Android. So, dito tayo sa Google Play Store. Cospet Fit. So, ito yung hanapin natin na app. Kung hindi nyo man i-scan at isanapin nyo na lang ito, pwede na kayong dumiretso sa Google Play Store. So, install na natin. Okay, good. Maliit lang yung mismong app files. Okay, enter your email. So, i-register ko muna ang account ko rito sa kanila. Gagawa muna ako ng account. Wait lang. Yun, nakakonect na tayo. And let's see. Device. Add device. Allow. Allow natin. Tank T3 Ultra. Tama. Ito po yung kanyang pangalan. Connecting. Okay. Check. Oh, bilis. That's nice. Good job. Mabilis ang connection. Allow access to your contact. Okay, para makagawa siya ng call. Para pwede po kayong tumanggap ng call dito. Allow nyo po yan. Pair. Meron tayong at least 94% na battery charge. That's good. Allow notifications. I-allow natin. Prospect. Allow. Allow. So, mas maganda po para mas maximize nyo yung functions po niya is i-allow nyo po lahat ng i-request yung permissions. Since magiging personal na gamit nyo naman na to, so, it's fitting na may permissions sa lahat ng access para sa smartphone mo. So, try natin sa watch face gallery. Dito ako, nahihilig Okay. Meron lamang tayong, okay, all black. Wala bang colorful? Parang trip ko na ito na lang. Huwag nang baguhin. Always on lang pala to. Sorry. Always on displays lang pala ito. That's that. Ito naman yung talagang, mali ako. Sorry naman. These are always on display. So, hiwalay po ang always on display sa mga natural niya na mga watch face like this one. Yeah. Gusto ko yung instant. Hindi kagaya nung ibang smartwatch ko. Especially yung current kong ginagamit, medyo delay yung Okay ito, mabilis Good job dito kay Cospet. To give you an idea, gagalaw natin to mas mabilis siya ng konti. Bahagya. One more time. Ready, go! Okay. Mas mabilis siya ng bahagya lang. Again. Okay, good. Now, balik tayo sa face watch niya or watch faces. Recently updated. Uy, okay. Ang dami natin pagpipilian. Goods. How about multifunction? Ito. Multifunctional dial. So, marami tayong options pala rito. That's good. Uy, oo nga, no. Gaganda rito. Okay ito. Panalo to sa akin, This two and this. Actually, panalo lahat sa akin to. Okay, very good. Marami tayong pagpipilian. Pag naumay sa isang watch face, meron pa tayong ibang... Uy, ayun, naglo-loading pa. So, loading pa. Hanggang dun lang. So, meron tayong at least 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, and 23, 24. 24 na watch faces sa multifunctional na dial. And then, there are others, simple and modern. So, marami pa tayong options dito, Wow, panalo to. Ganda nito. Okay, that's good. Ay, winner, Solid. Ganda. Mechanical. Ay, marami pa. Ang angas. Ito, lalo. Ang ganda. So, yes, ang daming pagpipilian. Ito rin, ang astig pala nito. Natin, gano'ng kabilis. Gusto ko ipakita rin yung kung gano'ng kabilis ang downloading and syncing. In fairness, na-detect niya agad na magsisync, By the way, this is using, I believe, Bluetooth 5.3. I hope I'm correct with that. Okay, 100% na. Ooh. Okay, may angas nga talaga siya. I like this.
Solid. Okay, other features. Punta naman natin ibang features naman. Incoming call reminder, lagyan natin para pag may nagko-call, malalaman natin kahit na hindi natin bunutin ng smartphone natin. So, i-okay natin yan. Allow, allow, and allow. Allow pa. SMS reminder, siyempre i-on din natin yan para laging hindi na kailangan na bunutin natin ang smartphone. Pwedeng silipin na lang dito sa smartwatch. So, okay natin yan. Yung mga app na gusto mong mag-appear dito sa smartwatch or mag-remind sa'yo na may notification sila, pwede pong ikaw nang pumili. Like Messenger, of course, importante Messenger, Gmail. I don't know if gusto mong Facebook din mag-remind, pero I wouldn't recommend that. Malakas sa battery kasi ang Facebook. WhatsApp, of course. I would recommend na ilagay nyo lang siguro dito is yung mga messaging apps nyo. Kasi para at least hindi kayo nadidelay sa mga messaging sa pag-reply or pagbasa kung emergency man or something. So yung mga messaging apps nyo na lang ang i-activate nyo. But then again, it's your smartwatch. Gusto nyo lahat, okay lang. Wala tayong problema doon. I'm just recommending stuff na tingin ko mas i-prioritize nyo na lang yung mga messaging apps nyo. Iyon. So, okay. So, supported din po pala niyang alarm clock. So, pwede siyang dito mag-alarm sa mismong smartphone. Health monitoring. Heart rate enabled. Stress settings enabled na rin natin. Cycle per 10 minutes. Okay, that's good enough, I believe. SMS quick reply. Gusto niyo ba dito rin makapag-reply? Pwede yan. Pwede nyo i-on. Pwedeng hindi. Okay? Ito yung mga quick replies na pwede nyo bigay. Okay? Hindi kayo makakapag-type kasi. So, naka-ready na lang yung fixed reply. Naka-fix na po siya. And of course, pwede rin kayo mag-add ng custom reply nyo. Gusto nyo lang naman. Since hindi kayo makakapag-type nga naman dito sa smartwatch. System update. I wonder kung meron. Okay, latest version na siya. So, sports naman. Okay. Ito po mga available at least. Ito po yung kompletong list. Kung gusto mo. Kung wala rito sa default, ang iyong mga activities, you can edit that. Tapos dito na lang po kayo pumili. Yes, treadmill. Meron sila rito actually. You can add this kung mahilig kayo mag-treadmill or nag-gym kayo. Indoor walk. I believe dito lang yan din yan. Parang small space lang na walking lang din yan. Mountaineering, elliptical, integrated training, dancing, rower, outdoor walk, outdoor run, spinning, pool, swimming, open water, swimming, so on and so forth. Ang dami. Oh, yung dami nga, ano? Wow. Again, dito po yan sa apps. Now, punta naman tayo dito sa mismong smartwatch. Tingnan natin yung mga features niya. I hope madali lang itong i-navigate. Okay, pwede siyang pindutin anywhere. And then you can choose. Okay, may touch din po siya. Actually, mabilis yung response niya. This is, I believe, 60 Hz kasi. Hindi kagaya ng mga nauna na smartwatch dito para mga 25 to 30 Hz screen refresh rate lang. This one, I believe, is better. So, meron tayong settings dito. Change watch face. Okay, I can change. Ilan ba yung napili? Ito yung okay, ito yung kanina. Meron ako currently 3, 4, 5, 6, 7. Ito yung kanina. So, meron akong 7 at least dito na naka-save. Parang may nagustuhan ako kanina. Saan yun? Type ko to. Solid to. Aha! Ang ganda. Winner. So, at least from here, kita na kasi yung battery, Bluetooth, yung calories, tapos yung heart rate ko, nandito na rin. Tapos sa pedometer, call, messages, so kompleto na rito. So, maybe I can tap. Oo nga, meron nga. Call. Oh! Mas gusto ko to. Okay to. Mas okay to. Itong watch face na to. Yung call and message lang pwede. Sa Bluetooth, hindi rin. Battery, hindi rin. Call, hindi rin. So, itong call pwede. And then, itong message pwede. Winner sa akin to. At least pwede ko i-check kung may nag-chat sa akin or something. Or may nag-call sa akin or something. O gagamit ko ito. Other stuff. Okay, we can choose the brightness. 93%. Meron pa ba? More? Okay, pwede nga magdagdag. Ano? Flashlight. How about flashlight? Add natin yan. Menu, SOS. I don't know what this is. This looks like a lock. Ito ang voice assistant. Ito yung lock. Okay, so pwede pang magdagdag talaga. Pag galing sa baba naman, ito naman yung mga media. Okay, nandito yung blood oxygen ko, heart rate, 114 beats per minute. Normal po yan, di ba? Stress, andito rin, alarm, so on and so forth. So, back tayo. Pag kaliwa naman, notifications. Pag kanan, find phone. Okay, siguro try natin yung find phone. So, para sa find my phone, dito pala yan sa mismong app. Punta kayo dito. And then, more settings. And then, find my phone. I-on nyo po ito. Yan. So, other setup, remote shutter. Pwede rin pala kung sa camera, ano. Yan, you know. So, pwede mong gamitin to control sa camera mo. Yun na nga, kumukuha na siya. Try natin.
2. Alright. Let's see. Yep. Makakakuha nga siya ng maayos. Ganda ng camera ng Infinix GT20, no? So, ayan. Try na natin ngayon kung magtutunog siya. Kunwari, find my phone na siya. Click. Okay, good. Gumagana po siya. Stop. Move na tayo. Women's health. So, medyo wala akong alam dyan. Settings. Okay, select language. Always on display. So, marami pa po pala rito. Ano? QR code, cover clock. Sobrang ng touch. Sobrang smooth actually. At ang bilis din. Teams. May teams din pala. Okay, list, turbulence, honeycomb, halo. Okay, kung gusto mo lang yung sa menu na part. Whirling, waterfall. Okay na siguro to sa list. Para mas trip ko na tong list na to. But you can choose if you want. Depende sa taste mo. Of course, password. Ooh, okay. So, para hindi magamit ng ibang tao, pwede mo siyang lagyan ng sarili mong password. That's nice. Good. Good implementation. Good idea. Brightness, duration, pwede nating iset. So, ngayon nakaset siya sa 5, pwede mo siya iset sa 10 up to 60 seconds actually. Ito yung max. So, I prefer 10 seconds. Okay. Wake, raise to wake, okay na na. Tap to wake, meron din siyang ganito. So, siguro okay din to just in case na gusto mo itap lang din siya. Pwede. Good. May ganoon siyang feature. Marami tayong makukuha pala rito. Ano? Always on display, follow current watch or custom. Okay, you can use that. So, follow current watch na lang siguro. Once enabled, it will shorten. Ay, okay, wag na pala. Ibig sabihin nga pala, always on is lagi naka-on yung display niya. Wag na lang. I wouldn't recommend na i-on nyo yan, but sa inyo yan, again, kapag nabili nyo to, di kayo na masusunod. Ang ginagawa ko lang naman ngayon is yung mga recommendations lang naman. So yun yung mga basic niya ng mga features at least. Kayo na bahala mag-explore pagka mismo nagamit nyo na. So, okay naman siya. Para sa akin, so far, okay siya. Currently, hindi lang ako masaya sa kanyang strap. But, balikan ko kayo, test ko muna siya. Bibigyan ko yun ng initial na impression ko sa kanya during usage. Okay? So, ito na po yun. After 1 week mahigit na ginagamit ko siya sa mga lakad ko, outing, even with camping, swimming, actually, tinry ko. Although, hindi ko re-recommend po ito na lagi nyo isasawsaw sa tubig ha. Kasi, although yes, meron siyang IP68 rating, may ingress protection po siya. Pero, marami na kasing dumaan sa akin na may IP68 rating na after a few... So, una, yes, hindi na basa, hindi na sira. Pero, nung nawili na ako, inulit-ulit ko na, suddenly, napasukan na sila ng tubig. So don't always trust the IP68, okay? Use this normally. Kung mababasa, maabutan ng ulan, okay lang, good. Pero, wag nyo na lang abusuin siguro. Yes, meron siya, pero ayokong i-recommend sa inyo yun. Ayokong i-encourage kayo na abusuin ng isang electronics kasi wala pong perfect ingress protection na. Ulitin ko, wala pong perfect na ingress protection. So, kahit na meron siyang IP68 rating or whatever na waterproof, dustproof, ng kung anong level pa yan, huwag nyo na lang pong abusuhin. Pero kung yun nga, umabot kayo sa point na wala kayong choice kundi gamitin siya sa tubig or something, yes, pwede naman siya. Supposedly, dapat kaya niya at makakasurvive siya sa water submersion. Okay? Actually, eto honest po ito ha. Hindi ko pa po siya charge since last week or almost 2 weeks na yata. Yeah. Na ginamit ko siya. Factory charge pa rin po yan hanggang ngayon. Ganun po kahunat yung battery niya. I believe kaya to ng at least siguro 2 weeks straight. Again, hindi naman ako yung tipo kasi na every 5 seconds, 10 seconds, silip sa relo. Hindi naman ako yung gano'n. Siyempre, natatanggap ko po rito yung mga notifications and nagaling mismo sa smartphone na ginagamit ko. Ito po nga pala is Infinix Note 40 Pro. The 4G version, abangan nyo yung full review nito. So, sinasalang ko na po siya sa aking everyday use. Kasama po ng COSPET. And yeah, so far, very good po ito. Yung kanyang bigat, although may kabigatan, hindi nyo naman po ramdam yan after a while na ginagamit nyo siya. After a day, actually, masasanay na kayo sa bigat niya. And ang garap po niya tingnan. Medyo pansinin nga siya actually nung dinala ko siya sa outing. Medyo sabi, astig daw ng relo. Hindi kasi siya yung mukhang rugged na smartwatch eh. Mukha lang siya normal na smartwatch na medyo may character yung design. So, para sa akin solid. And of course, pwede ka magpalit anytime ng watch face. Yan. So, depende yan sa trip mo. Gusto mo yung medyo classic style. Pwede naman po yan anytime. So again, para sa akin, okay naman siya, solid. Yun nga lang, may kamahalan siya. Ito po yung price tag niya. Nasa inyo na yan kung sulit sa inyo. Pero para sa akin, okay naman siya, good.
Hindi ko lang siya masasabi siguro na super sulit. Pero good siya sa akin. Kung afford mo to, siguro talagang sulit to. But if not, marami po dyan mas mura na smartwatch. Pero this one, okay naman, good. Wala akong negative sa kanya. And so far, okay naman yung mga heart rate ko rito, so on and so forth. Nadidetect naman yun na maayos. Nung hirap na hirap ako umakyat sa bundok last time. Hindi ko lang na-videohan yun kasi siyempre hirap na hirap na nga ako. Pero yes, nadidetect niya rin na tumataas din yung heart rate ko. So, okay naman siya. Nakakasabay siya, nakakadetect siya na maayos sa pagdating sa aking mga physical activities. So, this one, the Cospet T3 Ultra. Yes, available na po ito sa link na iwan ko sa video description or ipipin ko sa comment section. Kung interesado lang naman kayo, yes, astig. Tingin ko bagay na bagay ito sa lifestyle ko minsan na talagang bardagol kumilos. And with regards to software, wala naman ako nakita sa kanya mga bugs or issues so far ha. I don't know, 1 week ko pa lang naman nagagamit, but maybe if magamit ko pa siya na mas matagal, baka mabigyan ko to ng full review. Maybe, no promises. But again, this is Cospet T3 Ultra. Iwan ko yung link sa video description. Nasa inyo na po yan. Kung interesado pa rin kayo, hanggang doon lang. This is Scott man. I'll talk to you again soon.